Ayan mga kapatid, muli nandito na naman ang inyong maliit at mababang lingkod. Maliit sa paningin ng tao dahil mahirap lang mga kapatid. Mababa dahil hindi naman nakapag-aral na kagaya ng aral na tinatanggap ng iba, lalo yung nakararami mga kapatid na may kaya sa buhay. Yun yung isang uri ng kababaan kapag ikaw ay hindi nakapag-aral. At kapag ikaw ay pobre, mahirap ka, ang tingin sa'yo maliit lang. Kaya ang inyong lingkod mga kapatid na nagsasalita sa inyong harapan ay maliit at mababa mga kapatid. Dahil yun ang gusto ng ating Ama na mangyari. Yung maliliit na hindi pinapahalagahan ng tao, yun yung mahalaga sa ating Ama. At yung mababa sa paningin ng mga tao, ay yun din ang gusto ng ating Ama. Dahil inuulit ko na binabanggit, ang nagpapakababa, sabi ng ating Ama, siya ang aking itataas. At ito mga kapatid, mayroon naman tayong dapat pakinggan at unawain ng mga mensahe. At bago ang lahat, kailangan ay tumanggap tayo ng basbas mula sa ating Ama. Sa inyo na mga nakikinig, saan bang kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa. Siya nawa. Ayan mga kapatid, dito na tayo sa ating mensahe na ito ay nabanggit na nung mga nakaraang araw. At kagaya nga ng pinag-uutos sa atin ng ating Ama ay ang mga mensahe na nauna, kagaya rin yan mga kapatid ng mga sasakyan, yung mga unang labas. Halimbawa, yung may kutsi kang bago nung unang panahon, may kutsi kang bago, diba, tuwan-tuwa ka doon dahil bago. Pero mas maganda at okay yung mas modelong kutsi mga kapatid o sasakyan. Mas maganda yung mga bagong labas kaysa sa mga unang labas. Pero pare-parehas din namang sasakyan, diba? Parehas mo rin yung sasakyan, hindi ka rin nababasa kapag umuulan. Pero mayroong mga, ang pinagkakaiba nga nun ay yung pagiging matibay. Pinatitibay ng ating Ama yung kanyang mga utos. Kagaya ng mga sasakyan, kaya ay cellphone, dahil yung mga unang cellphone din mga kapatid ay maliliit lang at hindi mo papanood yung tinatawagan mo. Ngayon, bago na yung cellphone, natatawagan mo na, papanood mo pa yung kausap sa cellphone. Diba mga kapatid? Pero cellphone din yun, nakagaya nung una. Kaya lang, yun nga, pinatitibay, dinadagdagan kung ano pa yung mga kailangan sa gagamit na higit na kapaki-pakinabang kaysa sa una. Ano mga kapatid? Kaya itong mga mensahe natin ngayon, mga naimensahe na noon, pero ito ngayon may mga naidadagdag na siyang makapagpapatibay ng kabuuan ng lahat na ipinag-uutos ng ating Ama. Kaya mga kapatid na nanonood, at importante ay ang nakikinig. Kahit nanonood ka dito, kung hindi ka makinig, wala din silbi. Ang mahalaga dito mga kapatid, yung inyong pakikinig. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong mag-aalinlangan sa mga naririnig nyo rito mga kapatid, dahil ito ay pawang sa ating mga tao mga kapatid, dahil tayong pinakamahalaga na nilikha ng ating Ama, tayong mga tao.
Kaya nga tayo pinanghihinayangan ng ating Ama. Binigyan niya tayo ng kasulatan na dapat nating sundin upang yung mga kailangan natin sa araw-araw ay ibigay niya sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos, mga kapatid. Magtiyaga lang kayo. Yung narinig noon, ganun pa rin yun sa ngayon. Kaya nga lang mayroon yung mga karagdagan pa na kailangan ay makumpleto yung kabuuan ng kautusan at sa ikalalawak ng ating kaisipan at pangunawa. Ito yung ating kailangan na unawain ngayon, mga kapatid. Dahil ito nga, kung narinig nyo na ito noon, bakit? Yun ay isang tanong. Napakaraming tanong sa sanglibutan, mga kapatid. Bakit marami ang relihiyon? Yeah. O yan, mensahe nata yan noon. Bakit marami ang relihiyon? Iba't iba. Diba? Samantalang, iisa naman ang Ama. Diba? Iisa ang tagapagligtas. O pagkakilala nga ng lahat, iisa ang Diyos. Hindi lahat ng Diyos, mga kapatid, makapagliligtas. Dahil maraming tinatawag na Diyos dito sa sanglibutan. May Diyos-Diyosan. Diba? Hindi makakapagligtas. Pero ang tunay na Diyos nasa langit na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Yun yung tunay na Diyos, mga kapatid. Pero yung mga ginawa ng tao, kay maniwala dyan, hindi yan Diyos. Yung ang kapwa mo tao, hindi ka dapat magtiwala. Dahil nakasulat, mga kapatid, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Siya nawa. Pero may naisulat kung sino yung dapat mong paniwalaan, yung mga sinasabi niya. Kaya dapat yun ipakinggan. Kung sino ang dapat pakinggan, at kung sino ang dapat sundin. Doon ka magtiwala sa mga sinasabi nun. Dahil lahat ng mga sinasabi natin dito ay pawang sa Ama. Hindi sa akin, mga kapatid. Ang relihiyon kasi dumami para matupad yung kasulatan. Napakaraming relihiyon. Ngayon, banggitin na natin doon sa Mateo 24:3 hanggang 5. Ayan. Mateo 24 3 hanggang 5. Ayun na, may guhit na ito, mga kapatid. Nabasa na talaga ito. Pero papaalala lang sa atin. Sabi nila ay remind. Tama ba yun? Paalala. May remind. Siya nawa. Sabi sa Ilocano, may palagip-laing. Ang mga lumaliplipatan tayon. Maipaalala lang, baka nakakalimutan natin. Dahil ito ay nasa Facebook tayo, ay yung mga nagpapatawa ay nagkakaroon sila ng libu-libong views. Milyon. Yung mga kinakalkal, ang mga kasaysayan ng buhay ng mga tao, na sakalang papansinin ng gobyerno kapag nakalkal na yung buhay ng isang tao, sakalang tutulungan. Yan. Mabuti rin yun, nangyayari ngayon, kagaya ni Ma'am Jessica Soho. Diba? Lahat ng kanyang pinupuntahan na ibinablog ay tinutulungan ng gobyerno, maraming tumutulong. Diba? Kung bakit? Ang gobyerno hindi alam yun. Ay mayroon siyang kapitan. O sa gobyerno mayroong mga tanod, may mga SB, may mayor. Lahat may mga congressman, may gobernador,
kung bakit sila ang nakakasalamuhan ng mga yan, magsimula sa kapitan, konsal, bakit hindi nila alam? Hindi nakakarating sa gobyerno, di ba? Ay kung walang mga vlogger ngayon na naghuhukay ng mga kasaysayan ng mga tao, katayuan ng mga tao, ay hindi pa malalaman ng gobyerno. Ngayon, ano ang silbi ngayon ng mga kapitan ko konsal na yan? Bakit hindi ginagano? Kailangan pang idaan mo sa social media para pakinggan ang gobyerno. Bakit nga ba pinapakinggan ang bawat kasaysayan kung dumaan na sa social media? Pero pag sa kapitan lang, o konsyal, o mayor, o lahat nga, hagdan yan na palapit papunta sa ating presidente o namumuno sa atin, ay parang hindi nakakarating. Di ba? Parang hindi nakakarating sa kanila. Ay ano kaya ang dahilan, mga kapatid? Kulang kaya ang sweldo? O baka kulang ang kanilang samahan? Ganitong nangyayari, mga kapatid, kasi kaya hindi talaga nakarating sa kinauukulan. Hindi naman natin pwedeng sisihin ang ating mga matataas na namumuno sa atin eh. Dahil sila ay nasa lamesa, nag-uutos lang kung ano yung naparating sa kanila. Ang iba hindi nakakarating eh. Yung mga ibang pangailangan ng tao. Ang higit dito natin dapat tulungan yung talagang gumagapang sa hirap eh, mga kapatid. Yun ang dapat patungkulan ng ating pamahalaan. Diba? Yung sobrang mga paghihirap, wala nang ang bahay, ay pinagbabawalan pang magputol ng kahoy na pangbahay. Diba? Bulok na nga yung bahay, gustong palitan, na hindi mapalitan dahil pinagbabawal ng diin araw putol ng kahoy. Kailangan kukuha ka pa ng permit, building permit. Eh paano yun? Ultimo chinilas nga nung tao, walang maibili, yung pa kayang pangbayad sa permit. Diba? Yung iba kasi, mga walang habag. At yan ay nangyayari, mga kapatid, dahil sa hindi iisa ang pananampalataya. Dahil sa dami ng relihiyon, ay mayroong kapitan na Mormon, di ba? Mayroong kapitan na iglesia, may kapitan na Katoliko, may kapitan na Sabadista, may kapitan na lahat ata ng relihiyon ay nasa mga may katungkulan, kanya-kanyang paniniwala, di ba? Walang pagkakaisa, mga kapatid. Ay ang pinag-uutos ng ating Ama, hindi ganun. Ito ang ating tatalakayan ngayon, mga kapatid, kung ang epekto ng iba't ibang uri ng relihiyon ay hindi pagkakasundo, mga kapatid. Hindi kayo magkakasundo pag hindi parehas ang inyong relihiyon. Kailangan tayo ay magkaisa dahil yan ang gusto ng ating Ama. Bakit marami ang naging relihiyon? Ito yung ating basahin, Matthew 24, 3, 4 hanggang 5. Basahin natin. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok, ito yung ating Panginoon, mga kapatid. Sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Tinatanong niya yung katapusan ng sanlibutan, mga kapatid. At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Nagtanong yung mga alagad. Kung ano dahil magiging tanda ng pagparito ng ating Panginoon na si Isa. At ano ang magiging tanda ng katapusan ng sanglibutan? Sanglibutan, mga kapatid, unawain yung inyong binabasa
Dahil marami akong nakikita doon sa Facebook na ang tawag na sanlibutan. S-A-N lang, walang G. Ito, napakalinaw, sanglibutan mga kapatid. Ayan, at sumagot ang ating Panginoong si Isa at sinabi sa kanila, mga ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Kita nyo, huwag kayong mailigaw ninuman. Ayan, linawin ninyong mabuti ang inyong pangunawa mga kapatid. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Kasunod, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Pag may pumarito daw sa pangalan ng ating Panginoon at sinasabi na ang ating Panginoon ay Kristo, ay yun ang magliligaw ng marami. Sino yung nangangaral mga kapatid ng ating Panginoon ay Kristo? Iyon ang malinaw na magliligaw ng marami. Dahil ito yung nakasulat. Kita nyo, ito ay naimensahe na noon, inuulit ko lang. Sana naunawaan nyo to. Marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. Sinabi niya, ako ang Kristo. Siya ang nagsasalita dito mga kapatid. Magsasabi, ako ang Kristo. Titingnan nyo, capital A. Kaya malinaw, ang tinutukoy niya rito, siya. Hindi yung magsisipagpunta dahil walang nagsasabi na sinugo sila na sila ang Kristo. Ayun, kung may nagsasabi man, ayun kasama na rin sa isang kasinungalingan mga kapatid. Dahil ito, ang mga magsasabi na ang Panginoon natin, ang Kristo, iyon ang magliligaw ng marami. Ayan. Bilangin ninyo mga kapatid kung sino ang nagpapaliwanag na ang ating Panginoon ay Kristo. Iyon yung mga nagliligaw ng marami. Ngayon, sino yung relihiyon na nagsasabi na ang Panginoon natin ay hindi Kristo? Sabi nga nila ay antikristo daw yung ganun. Hindi inaaral ng ating Panginoon yung bagay na yun. Yun ay iniaral na lang ng mga apostol, mga kapatid, na hindi sinabi ng ating Panginoon na iaral na siya ay Kristo. Sinabi pa nga niya na huwag sabihin kanino mang tao na siya ang Kristo. Inaaral pa niya. At alam natin kung nasaan nakalagay na pahina. At yan ay naipauna na sinabi sa atin bago itong aral na ito, mga kapatid. At kung kayo ay nananatili na nakikinig dito, ay nalalaman na ninyo itong naririnig nyo ngayon sa akin. Ayan. Dahil sa maraming na nga ang naliligaw, pero yung iba ay hindi naniniwala na sila ay naliligaw. Ang bawat isa na may relihiyon ngayon ay tumatayo sa kanilang paniniwala na ang relihiyon na yun ay tunay na makapagliligtas din sa kanila. Pero iisa lang ang kaligtasan, mga kapatid. Darating tayo doon. Dahil sa mga maling akala na yun na nangyayari sa tao na bawat trilyon, hindi ko lang matansya kung ilang libo, mga kapatid, o 7,000 ata na relihiyon ang nandito sa buong mundo. Gaano karami yan. Ilan ang mga ministro ng bawat relihiyon, mga kapatid. Ilan yung mga pastor noon, ay yung mga tagasunod. Yung relihiyon lang yun
ay yung mga kasama nun, bawat relihiyon, ilan. Kaya bilyon-bilyon mga kapatid. Ang mga sinasabi dito sa Biblia na hidwang pananampalataya. Hidwa, dahil ibig sabihin kasi ng hidwa, hiwa-hiwalay. Walang pagkakaisa. Hindi magkakasundo. Oh. Dito sa ating bansa, Pilipinas, ilan ang relihiyon dito. Diba? Halos yan ang pinag-aawayan. Relihiyon. Pinagpipilitan na sila daw maliligtas. Kapag hindi ka sumapi sa akin, hindi ka maliligtas. Ay wala namang sinabi sa Biblia na yung nagsasalitang yun ay nagdala niya yung kaligtasan. Ano ang patunay na yung nagsasabi na ang relihiyon nila ang maliligtas? Pag hindi ka sumapi sa kanila, eh, hindi ka maliligtas. Yun yung mga patunay ang dapat ninyong hanapin mga kapatid. Kung totoo nga na hindi maliligtas ang hindi sasapi sa kanila. At ang sasapi sa kanila ay maliligtas. Hanapan nyo ng patunay kung nakasulat na sila nga. Ayun, mga kapatid. Ngayon, ito ay pawang haka-haka lang ng mga tao. Mga akala lang yun. Dahil ang katotohanan na ating mababasa sa unang Korinto 8:2 hanggang 4. Yan. Unang Korinto, mga kapatid. 8:2 hanggang 4. Dos hanggang 4 ba? Ayun. Kita nyo mga kapatid, yung mga haka-haka na yung mga kailangan na daw nating tigilan ang umasa sa mga maling tinatawag na akala. O umasa sa masamang akala. Iisa lang ang gawin nating akala. Ito yung ating mababasa dito mga kapatid. Unang Korinto 8:2 2:3 hanggang 4. Tama ba? Ayan, basahin na natin. Tingnan nyo, nakasulat mga kapatid. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman. Gaya ng nararapat niyang maalaman. Ibig sabihin ito, dapat niyang malaman. Dapat niyang maalaman. Datapat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, yung ating Ama, ay kilala niya ang gayon. Kung iniibig mo ang Ama, ay yung dapat mong malaman ay alam mo na. Nasa iyo na yung nararapat mong malaman. Kaya sinabi niya, datapat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Yung dapat mong malaman kung umiibig ka sa Diyos, alam mo. Ito po, sa 4. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Siya nawa. Kita nyo mga kapatid, walang Diyos liban sa iisa. Walang ibang Diyos, iisa. Ngayon, kung iisa ang Diyos, pansinin niyo kami mga kapatid. Pansinin niyo, nakalagay sa noo namin. Pag iniibig mo ang Diyos, tutuparin mo ang kanyang utos. Ngayon, yung palatandaan na ikaw ay lingkod niya, nasa iyong noo ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Ilang beses natin nabanggit yan. Isa. Tama ba? Siya nawa. Isa o Ama.
Dahil nag-iisa nga siya, kaya tinatawag natin, siya ay isa. Walang katulad. Pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Dahil number 1 nga, isa. Nandun sa Zacarias 14:9, mga kapatid. Ngayon, ganito ang mga dapat pa nating gawin upang yung ating gustong malaman, upang tayo maging matalino. Dahil itong sinasabi dito sa dos, ito ay wala kang kaalaman dito sa binabanggit niya. Ulitin natin, kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Wala pang nalalaman kahit ang sino. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ka ng kaalaman, pakinggan ninyo itong ating babasahin. Juan 5:46-47. Dapat nating tandaan ito, mga kapatid. Juan 5:46-47. Para maging marunong ka. Para ikaw ay matawag na mayroon ng kaalaman. 1, 5:46-47. Ito. Yan, ito yung pinagdidiinan natin ngayon, mga kapatid, itong mga salitang ito. Ito ay bali apat na kwento bisis na sinabi dito sa banal na kasulatan. Yan, bilangin yung una, Juan 5:46-47. Basahin natin. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin ay siya'y sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita. Ayan. Kaya malinaw, kung sinasabi mong sumasampalataya ka sa ating Panginoong si Isa o Ama, sundin mo yung mga isinulat ni Moises. Yan ang paliwanag dito, mga kapatid. Dahil pag hindi mo yung sinunod, hindi mo maipapakita sa ating Panginoong si Isa o Ama na sumasampalataya ka sa Kanya. Maipapakita mo lang na sumasampalataya ka sa Kanya kung susunod ka sa may pinag-uutos ni Moises na nakasulat, yung 10 utos. Kung hindi mo ito alam, mga kapatid, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan kanina dun sa unang Corinto 8:2, na wala ka pang nalalamang anuman. Ngayon, kung iniibig mo ang ating Panginoong si Isa o Ama, ayun ay alam mo na. At ang pag-ibig sa ating Ama ay ang pagsunod sa kanyang utos, kagaya ng mga babasahin natin ngayon. Yan. Ito, unang-una nga yan, Juan 5:46-47. Ikalawa, dun sa gawa, ito inuulit natin dahil kwanto, mga kapatid, kaparusahan kasi ang nandito sa atin ngayon. Kaya kailangan lahat malaman ito. Ang isa nakakapagpigil kasi sa akin, mga kapatid, na hindi ito maikalat ng agad-agad, ay wala akong kakayanan. Gusto kong magsalita sa TV, gusto kong magsalita sa radyo, wala naman akong pangbayan, mga kapatid. Kasi nasabi ko nga kanina, ako ang inyong maliit at mababang lingkod. Ngayon, dito na sa YouTube, ayan, sa Facebook, dito nyo na lang ako makikita. At kayo, mga kapatid na nanonood at importante nakikinig, pangaasin nyo sa Ilocano, parang awa nyo, ibahagi ninyo sa inyong kapwa ito, mga kapatid. Ituro nyo sa kanila kung saan nila ito mapapanood, kayong mga nakapanood na. Dahil ito ay obligasyon ng bawat isa na nakakapakinig dito, na ito ay ibahagi sa kanyang kapwa. May maidadagdag
na ikabubuti sa iyong buhay pag ito'y inyong ginawa. Inuulit ko, gawin ninyo, ibahagi ninyo ito sa iba. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Ipamahagi natin ang salita ng Ama. Ngayon, pag nasa iyo na, narinig mo na, ipamahagi mo rin. Madadagdagan yung biyaya at kapayapaan na darating sa buhay mo, mga kapatid. Ayun, yung Gawa 3:22-23 at abanti tayo. Ayan. Ito ay alam na natin, pero kailangan pa nating banggitin. Ito, kailangan malaman. Maalaman ninyo. Maalaman. 3:22-23. Ano? Balasin naman ako. Ayan, basahin na natin mga kapatid. Simple lang to pero napaka-importante. Dahil lang sa lahat ng bagay mga kapatid, napakagandang pagmasdan, napakagandang pakiramdam kung ikaw ay isang simple lamang mga kapatid. Yan, Gawa 3:22-23. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko, sabi ni Moises, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Huwag nyo nang hanapin mga kapatid, nandito na sa harap ninyo nagsasalita. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Siya nawa. Kaya yung mga isinulat ni Moises, mga kapatid, ibinigay sa akin ng ating Panginoon si Esau. Ayun, ginagawa, tinutupad. Dahil iyon ang magtuturo sa tao upang sabihin ng lahat at ng karamihan na ang taong ito ay mayroong pananampalataya at sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Dahil itong mga binasa natin na ito ay kailangang gawin ng bawat isa sa atin para sabihin tayo na tayo ay sumasampalataya sa mga salita ng ating Panginoon. Dahil ito yung mga salita at utos na dapat nating gawin mga kapatid. Dito tayo sa Lucas 24:44. Atras na naman tayo. Lucas 24:34. (24:44). Ano ba yun? Kita nyo. Basahin na natin. Lucas 24:44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Kita nyo, kailangan lahat. Pag sinabing lahat, ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Kailangan lahat ng mga isinulat ng mga propeta ay kailangang matupad. Ngayon, pag natupad, tinutupad na natin, yun, natupad na. Dahil tinutupad na natin. Ayun, pag tinupad mo na ito, ayun, nalaman mo
nagkaroon ka na ng kaalaman na binabanggit kanina dun sa gawa ay unang Korinto 8:2 na wala ka pang kaalaman kung ito ay hindi mo pa ginagawa, mga kapatid. Ito, nandun pa sa Hebreo 10:28. Oh, kita nyo mga kapatid. Ito ay pinagdidiinan natin dahil talagang wala sa tao ang mga utos na ito, mga kapatid. Kararating lang, ilang taon pa lang, 2017 nagsimula, mga kapatid. Ito ay wala sa sanlibutan. Ito nasa aklat lang. Ay kailangan ito ng sanglibutan, mga kapatid. Ito ay nasa aklat lang na pawang mula sa ating Ama. Kita niyo doon sa Hebreo 10:20, ano ba? 10:28. Yan, 10:28. Okay, kahit sabihin ninyo, paulit-ulit ako dito, ito'y kailangan kong gawin para matandaan ninyo, maunawaan ninyo, mga kapatid. Para tumatak sa inyong puso at isip na ito ay lagi ninyong naririnig. Pag palagi nyo nang naririnig, sinasabi sa akin ng Espiritu Santo yan, na sa iba na naman ang ulit-ulitin mo. Para sa pagdating ng parusa, huwag nung sisihin ang ating Ama. Dahil pag sunod nyo dito, hindi kayo parurusahan. Ihihiwalay ang mga sumusunod sa mga hindi sumusunod. Yung mga sumusunod, nasa kanan yun, mga kapatid. At yung mga hindi sumusunod, dinadala yun sa kaliwa. Kaya nga sabi ng ating Ama, yung mga tupa nasa kanyang kanan at yung mga kambing nasa kanyang kaliwa. Ito, 10:28 ng Hebreo. Ito. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Ilan? Mamamatay ng walang awa. Pag hindi ang patutuo, may nagpapatutuo sa mga kautusan ni Moises, yung 2 o 3 lang na sumasaksi. Ayun, mga kapatid, ay ang sumasaksi ngayon 22 sa mga kautusan ni Moises. Ay yung 2 lang o 3, okay na eh. Yung mga hindi makikinig, hindi tutupad, ay papatayin na eh. Ay di, paano kung 22 na, 21, yung sumasaksi, mga kapatid. Galing lang ka pa ba na hindi papatayin? Sa 2 o 3 papatayin na. Yung pa kayong magit ng 20. Ayan. Napakarami ang mamamatay, mga kapatid. Kaya ang dapat natin gawin, ito yung mababasa natin kay Malakias 4:4 hanggang 6. Ito ang dapat natin gawin, mga kapatid. Pakaalalahanin natin ito. Itong Malakias na ito. 4:4 hanggang 6. Kita nyo. Malakias 4:4 hanggang 6. Ayun, nakabuklat na. Ano yung pamagat? Sa Biblia meron. Pero sa cellphone wala, mga kapatid. Malakias, yan ay bago Mateo. Yung pagitan niya ng sinasabi nilang bago at lumang tipan. Malakias. Pagkatapos ng Malakias, Mateo na. Yan, Mateo na kasunod. Panghuling payo.
O, kita nyo, narinig nyo mga kapatid, o mahina. Ulitin nyo kung anong title niyan. Panghuling payo. O, kita nyo, ako babasa mga kapatid. Panghuling payo. Sa Ilocano, ang tawag dito. Maudi nga. O, pakdaar. Pakdaar ba? Nakatipayo ti Ilocano nga daduma kahit nga sawin. Ay, maudi nga pang magbaga. Ayun, ano Ilocano kung no ado tag dingdingig nga Ilocano. Isa aday maudi nga pang magbaga no Ilocano ko ma. Meron naman tayong Ilocano Bible dito mga kapatid. Kaya lang hahaba na naman yung oras natin. Panghuling payo. Kita niyo. Pero mo panghuling payo. Maudi nga pang magbaga datoy mga kapatid. At ito ay binabasa dito lang sa huling araw. Dahil panghuling payo nga eh. Binabasa yan sa mga huling araw. Ibig sabihin ng huli ay nandyan lahat. Nandun sa huli. Sabi nga nila, nasa huli yung latak. Diba? Ito, basahin na natin yung panghuling payo. Kung ano yung laman. 4 hanggang 6. O, payo mga kapatid payo ito. Pakinggan nyo mabuti. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod. Alalahanin. Na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makatuwid bagay, ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Kaya sinabi niyang Elias na propeta dahil yung kanyang mga salita ay hindi nagsisinungaling. Yun yung tumata yung Elias, yung kanyang mga salita. Yan ay tunay na mangyayari dahil nung panahon ni Elias, lahat ng sinasabi niya nagaganap. Siya dawa. Yun yung tinatawag ng Elias, yung kanyang mga kaparusahan, nakakilakilabot at naririnig nyo dito mga kapatid. Mangyayari itong mga ito. Yun yung susuguin niyang Elias sa inyo si propeta na Elias bago dumating ang dakila at kilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Itong mga salitang ito ng ating Ama na sinasabi niya na Elias na hindi ito nagsisinungaling kailanman, lahat ng sinasalita ng ating Ama ay mangyayari. Lahat ng sinalita din ni Elias noon, nangyayari. Pag sinabi ng huwag umulan ng 3 taon, hindi umuulan mga kapatid. Dahil yung Espiritu Santo na nakay Elias at itong salita na naririnig nyo sa akin ngayon, iisa mga kapatid. Siya dawa. Kaya andito ngayon mga kapatid. At ito, dito sa 6. At kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak. At ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Ayan. Pagbabaliking loob. Dahil kasi mga kapatid, ay yung mga hindi sumusunod, kaya nabanggit ito, ulitin natin banggit nito mamaya, yung pagbabaliking loob ang puso ng ama sa anak, dahil yung kasing hindi sumusunod sa kabuuan ng utos, kagaya nitong panghuling payo na ito, na kailangang alalahanin natin ang kautusan ni Moises. Pag hindi nyo ito ginagawa, ganito kasi ang nangyayari sa pamilya mga kapatid. O, ating basahin sa Mateo 32, 34, 10:32, 34 hanggang 37. Ito, pero babalik tayo dito mamaya, dito sa pagbabalik ng loob. Ang puso ng mga ama sa mga anak at puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kita nyo. Hiwalay sa samahan na tapat ang mga mag-anak na hindi sumusunod
sa mga kautusan ni Moises. Yung Matthew 10, malapit lang. 10, 32, 10:32 hanggang 37. Thirty-two, 34 hanggang 37. Kita nyo, mga kapatid, ito yung mga hindi tumutupad na ganito ang nangyayari. Kaya sinabi na pagbabaliking loob. Dahil aaway-away. May anak, pinapatay yung ama. Di ba? Dito sa lugar namin to, ilan na yung nangyari. May kapatid, pinapatay niyang kapwa kapatid. Karnal na magkapatid. Parehas yung apelyido. Nagpapatayan. Dahil hindi sila sumusunod sa kautusan, mga kapatid. Kita nyo, basahin natin. Ito yung nangyayari sa mga hindi sumusunod sa utos ng ating ama. Matthew, inuulit ko, 10:32 hanggang 37. Basahin na natin, mga kapatid. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Ayan. Pag kinilala natin ang ating Panginoong si Isa sa harap ng mga tao, ipinakita natin sa mga tao na ang kanyang mga utos ay ginaganap natin, lalong-lalo na yung mga isinulat ni Moises. Yun ang tunay na pagpapakilala natin sa ating Panginoong si Isa, na yung mga utos ni Moises ay ating ginaganap sa paningin ng mga tao, mga kapatid. Ganapin natin, kaya sinabi niya, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Kaya ipakita natin sa bawat tao na sinusunod natin ang mga utos na nakasulat sa banal na kasulatan na yung mga isinulat ni Moises. Sana naunawaan nyo, mga kapatid. Datapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Ang pagkakaila, mga kapatid, nalaman mo yung 10 utos, hindi mo ginagawa sa harap ng mga tao. Ibig sabihin, ikinakaila mo ang ating Panginoong si Isa dahil hindi mo ginagawa ang kanyang utos. Dahil kung nakikilala mo siya, susundin mo ang kanyang utos. Yun ang paaraan ng pagpapakilala at pagkakaila sa ating Panginoon. Yan. At sana tayo. 34. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang pagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. Kita, di ba nag-aaway-away yan? Yung ina at anak na babae nag-aaway, nagsasabunutan pa nga yung iba ay nagkakagatan. Di ba? Nangyayari yan lalo na pag hindi parehas ang inyong paniniwala. Hindi kayo sumusunod sa 10 utos. Ngayon, ito, ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. Diba? Pag hindi ka sumusunod sa 10 utos na isinulat ni Moises, kayong magbiyanan, magkaaway. Yan ang nangyayari ngayon, mga kapatid. At simula pa noon, nung bitawan ang 10 utos, ganito na ang nangyayari sa sanglibutan, mga kapatid. Yan.
Sa 37 tayo. 36. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasangbahay. O, kita niyo. Mag-aaway-away. Mga magkakapatid, naghahabulan ng taga. Kung hindi ka sumusunod sa utos. Dahil kung sumusunod kayong lahat sa utos, nagkakaunawaan kayo, mayroong kapayapaan sa gitna ninyo. Dahil ang pagsunod sa utos ay nandun ang biyaya, awa at kapayapaan. Siya nawa. 37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Siya nawa. Kaya unahin natin yung utos. Dahil ang pagtupad sa utos, yun ang nagpapakita na iniibig natin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Unahin natin na sundin ang utos bago yung ating mga anak. Ay sasabihin ng anak mo Nay, bigyan mo ako pambili ng karning baboy. Ay bawal yung baboy, ay binigyan mo naman. Ay inuutos sa'yo ng ama, huwag kang kakain ng baboy. Ay binigyan mo ng pambili ng baboy. Ay kahit hindi ka kumakain, nagbigay ka naman pambili ng baboy sa anak mo. Lumabag ka sa utos ng ama. Nagkasala ka doon dahil nagbigay ka ng pambili ng hindi dapat kainin. Nay, bigyan mo ako ng pera, pangbili ko ng juice-juicean. Dahil andyan, ang dami naglalakad, nagbibigta, ang kaganda. May mga parang ginto, may mga diamante. Binigyan mo ng pambili, samantalang alam mo na pinag-uutos ng ating ama ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Bumili ng Diyos. Wala ka nga ang Diyos-Diyosan sa harap mo. Nagbigay ka naman sa anak mo ng pambili. O di, nagkasala ka na naman noon, kapatid. Marami tayong dapat unawain sa lahat ng mga miniminsahe sa atin ng ating ama. Kaya pag inibig mo yung anak mo na humihingi sa iyo ng pambili ng pagkain na hindi naman pinag-uutos ng ama na ating kainin, hindi mo naman kapanalig, hindi mo naman karelihiyon, mas inibig mo yung anak mo kaysa sa utos ng ating ama. Pag inibig mo ang utos ng ating ama, inibig mo ang ama. Pag hindi mo inibig, hindi mo sinunod ang utos ng ating ama, hindi mo siya iniibig. Inibig mong higit ang iyong anak kaysa sa ama. Ay, nandun yung pagkakasala. Kaya kailangan unahin natin yung utos ng ama kaysa sa lahat ng bagay. Yan ang ipanguna dahil siya ay isa. Nag-iisa siya, kaya siya ang dapat unahin sa anumang gawain natin dahil siya nag-iisa. Siya ang number 1 sa araw-araw. Palaging mangunguna ang kanyang mga utos sa atin. Pagising mo sa umaga, alalahanin mo kung ano ang dapat mong gawin na gusto ng ating ama. Utos ng ating ama, sa umaga, magdadasal ka sa kanya alas 6. Paggising ka, alalahanin mo kaagad yun. Mabuti ngayon mga kapatid, dahil ang bawat cellphone, nakapaglagay tayo ng alarm. Lagay mo ng alarm alas 6. Alarm yan, papaalalahanan ka niyan. Alas 6 na, magdadasal na, utos ngayon ng ama. Lagay mo alas 9, alam ka ng alas 9. Alas 9, alas 6 naman ng hapon. Alas 9 na naman ng gabi, i-set mo ng gano'n yung cellphone mo. Kaya napakaganda na regalo sa atin ng ating ama yung cellphone na yan. Dahil yan ang magre-remind sa atin kung kailan tayo magdadasal. Isik nyo lang doon mga kapatid. Dahil ang utos ng ating ama ay 4 na bisis tayo magdasal sa loob ng maghapon. Isa yan. At hindi dyan magtatapos mga kapatid. Napakarami pang bagay na dapat nating gawin.
Kahit dasal ka ng dasal, yung mga binigay sa ating dasal, dasal ka ng dasal, kung ikaw naman ay nagmumura, diba? Nagsasalita ka ng masasama, puro kahalayan, ang laman ng bibig mo, walang silbi yung pagdadasal mo, mga kapatid. Dahil sabi ng ating Ama, hahatulan ko ang sanglibutan ayon sa kanilang mga gawa. Kasi sabi ng ating Ama, anumang mahalay na salita ay huwag lalabas sa inyong bibig. Kaya dito sa atin mga kapatid, bawal dito magmura. Mga mahalay na salita na hindi karapat dapat. Ayun, yun ang ihahatol sa atin. Kailangan kung ano yung iyong salita, pawang yung kagustuhan ng Ama. Kung anong yung ginagawa, isipin mo kung iyon ay gusto ng ating Ama. Kung may pawang yun ay pinag-uutos ng ating Ama. Tapos na ba tayo dito? Yun, tapos na 37 na tayo. Kita nyo, kaya itong nabanggit dito na maging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Dito sa 35, ako'y naparito upang pagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. Ngayon, itong dito sa panghuling payo, ating balikan yung binanggit dito sa 4:6. Ito, pag alalahanin ninyo pag inalala natin ang kautusan ni Moises, ganito ang mangyayari, sabi dito, at kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Yan. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Yan. Pag sinunod mo, inalala mo, sinunod mo ang utos ni Moises, magiging magkabati kayo ng inyong mga anak. Kikilalanin ka na magulang ng iyong anak at kikilalanin naman ng anak ang iyong magulang. Tama ba? Kikilalanin kang anak ng iyong magulang at ikaw naman na anak, kikilalanin mo ang iyong magulang. Yan, magkakabati kayo. Kapag sinunod natin ang ipinapaalala sa atin dito sa panghuling payo, ang mga kautusan ni Moises. Hanggang dito muna tayo mga kapatid. Pansamantalang tayo ay maghihiwa-hiwalay at muli sa ganito ring araw at oras tayo ay magkikita-kita kung hindi kayo magsasawa mga kapatid. Ito nga, tanggapin nyo ang basbas muli ng ating Ama na sa atin ay binibigay niya sa lahat ng mga nakikinig. Unang-una kay Rodessa Pastor Litana at kay Laina Pastor Litana, si Jima, Jimaris Kakatyan. Yan. At si Florida Pastor Helenman, nasa ibang bansa mga kapatid. At ang kanyang pamilya, ayan, mga walang sawang nakikinig at mga alagad ng isa Ama. At ganun din ang lahat ng mga nakikinig na walang sawa at umuunawa ng mga utos ng ating Ama. Ang biyaya, awa, kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumaatin nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At yan mga kapatid, kailangan ay mayroon tayong mapakinggan na patutuo na siyang magpapatibay upang matupad ang kasulatan na ating binasa kanina sa Hebreo 10:12.
28. Hanggang sa muli, mga kapatid. Taas natin ang ating kanan. Sabay-sabay tayo magpapatuto. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siyanwa at siyanwa.